Magandang hapon po. Todo bantay ang kapulisan sa iba't ibang sementeryo sa bansa. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Loyola Memorial Park sa Marikina. May flash report si Mark Salazar. Mark? Lala, nasa second wave na kami ngayon ang pagdagsa ng mga kababayan nating dadalaw sa sementeryo. Kasi kanina bago magtanghali, maulan kasi kaya yung buhos ng tao palabas ng sementeryo ay higit na makapal kumpara dun sa mga pumapasok. Pero pagkatapos ng mananghali ang mga tao at gumanda ng konti yung lagay ng panahon, ay dumagsa na naman yung mga papasok ng sementeryo kumpara naman sa papalabas na tao. Ang estima na dadagsa rito sa buong maghapon na ito ng otoridad ay 10,000 na bibisita sa kanilang mga patay. Pero patunay na mga reklamo ng mga nagtitinda ng pagkain at bulaklak sa loob na matumal daw ang kanilang mga benta, na para sabihin na mas mahina nga yung dagsa ngayon ng tao para dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nananatiling matiwasay ang takbo ng pagdalaw ng ating mga kababayan. Dito sa aking likuran, yung inspection ay mas makikita, mapupuna mo yung mga babasaging bagay na nakumpiska. Ito yung mga garapa, plato, platito, dahil pinagbabawal pala ito sa loob ng sementeryo at hindi alam ng karamihan ng ating mga kababayan. Sa katwiran na baka daw ito ay mabasag sa loob at makabubog, lalong-lalo na sa mga bata na sinasabayan ng laro yung pagdalaw nila sa kanilang mga patay. Kani-kanina rin, Lala, ay may grupo ng kabataan na nadampot at dinala sa command post sa kanilang paghahanap buhay. Ang hanap buhay kasi nila, Lala, ay pangungulekta ng mga plastic na pwede pa ibenta at pagtutungkab ng mga kandila, yung mga tunaw na kandila. Walang problema, otoridad, sa mga pamumulot ng plastic, pero yung pagkuha raw ng kandila sa puntod ng may puntod ay may tuturing pa rin pagnanakaw, kaya sila sinita at pinalabas ng sementeryo. Sa ngayon, Lala, nakakalat ang may mahigit 200 security personnel sa kabuuan ng sementeryo dito sa Loyola Memorial Park para magbantay sa maghapon na paggunita ng undas ng ating mga kababayan. Balik sa iyo, Lala. Maraming salamat, Mark Salazar. Samantala, nangalampag ang Philippine Airlines Employees Association o PALEA sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Intramuros, Maynila. Bit-bit nila ang effigy ng kabaong at iba pang tila mga simbolo ng kamatayan. Mariing kinundina ng grupo ang pagpapatibay ng ahensya sa nauna nitong desisyon noong Marso na payagan ang pagtanggal ng halos 3,000 empleyado ng national carrier ng bansa. Ayon sa presidente ng grupo, tila nawala ng seguridad sa trabaho ang mga empleyado. Tuluyan na rin ibinasura ang motion for reconsideration base sa unfair labor practice na isinulong ng PALEA laban sa PAL. Labag din daw ito sa labor code na dapat sana'y pinoprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa. Sa nasabing desisyon, ia-absorb ng PAL ang mga apektadong empleyado. Pero magiging contractual na lang sila at mawawalan ng mga benepisyo ayon sa batas. Bukas, may panibagong kilos protesta ang grupo sa harap uli ng DOLE. Mula roon ay magmamarcha sila patungong Mendiola para ituloy ang kanilang rally. Samantala, una nang sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Airlines na si Shelo Villaluna na magkakaroon naman ng transition package ang mga apektadong empleyado. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin ng GMA News kunin ang pahayag ng Department of Labor and Employment. Kumustahin naman natin ngayon ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mula sa MMDA, may flash report si Micaela Papa. Micaela? Lala, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang maluwag na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Tulad ng inyong nakikita sa live feed ng MMDA, maluwag pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa buong kahabaan ng EDSA mula Balintawak hanggang Pasay, pati na rin ang Commonwealth at C5 Avenue sa Quezon City. Nananatili namang mabigat ang daloy ng trapiko sa mga kalsadang malapit sa mga sementeryo tulad ng A. Bonifacio patungong Blumentritt sa Maynila at Tandang Sora patungong Himlayan sa Quezon City. Ayon sa MMDA, inaasahang mamaya pang alas 4 magsisimulang bumigat ang traffic kasabay ng pagbalik ng ating mga kababayan na umuwi sa mga probinsya para sa undas. Inaasahang sa mga lugar na may bus terminal sa sentro ang mabigat na traffic mamaya. Kaya naman patuloy na binabantayan ng MMDA ang Cubao at Monumento area na sa ngayon ay maluwag pa rin. Yan ang latest mula dito sa MMDA Command Center sa EDSA Guadalupe. Lala? Maraming salamat, Micaela Papa. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Sa kabila ng pabugso-bugsong ulan, mga Pinoy di nagpapigil sa pagbisita sa puntod ng mga yumao ngayong undas. Sitwasyon sa iba't ibang sementeryo, tutukan, live. Daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan, silipin.
At puntod ng mga sikat, binisita rin ng mga tagahanga. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Mamaya pagkatapos ng Bantatay at bago ang Survivor Philippines Celebrity Showdown.